Ikaw ba? Gusto mo ba yun? Na yung babaeng pinakamamahal mo is natutulog sa ibang kama ng lalaki. Eto lagi ko sinasabi, kung sino yung iniwan, siya yung magpa-progress. We are not designed to be happy most of the fucking time. You cannot grow if you never experience pain or struggles in life. I know it's very hard to deal with women, pero eventually, you will figure it out how. Hey, what's up guys? It's you boy, Suplado Moto. Morning. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. Medyo maano ang kanyang problema, medyo mabigat, pero realidad. Nag-message siya sa atin, ang sabi niya is meron siyang asawa, meron sila isang anak, live-in sila. However, nung nawalan siya ng trabaho, iniwan siya nung babae. What? So, after 4 months daw, bumalik si girl. Tapos, tinanggap naman niya. So sabi niya, mayaman lang naman daw yung lalaki, kaya niya nagawa yun, napagtaksilan siya. What? Oh my God, bro. Ito yung tinatawag nating hypergamy. Ano ibig sabihin ng hypergamy? Hypergamy is, that's according to Wikipedia. So natatandaan niyo yung sinabi ko, women are looking for survival value. Di ba? Kaya nga ang pera ng mga babae hindi importante sa ating mga lalaki. Why? We all know na we can survive without women. Okay? When it comes to surviving, we can survive without their, money. Kaya nga hindi natin or hindi tayo interesado kung ang babae maganda tinapos or malaki kumita. Why? Because women are looking for survival value. Tayo, yes, we are looking for survival value, but when it comes to sex, okay? Or when it comes to replication. Kaya nga sinasabi ko sa mga ibang videos ko, we as a man, we are looking for replication value. Women are looking for survival value. Kaya nga, mas may option sila when it comes to choosing a man. If they want to pursue their career, they can. And if they fail, they still have options. Ano yon? Maghanap ng lalaki na magtataguyod sa kanila. Brad, sa nag-message sa akin, alam kong mahirap para sa iyo sa sitwasyon mo, kasi nga nawalan ka ng trabaho, iniwan ka, tapos sumama sa iba. Tapos sabi mo after 4 months bumalik na naman sa iyo. Tapos ngayon, after ilang araw, bumalik na naman doon sa lalaki. What? Ano yan? Guys, ano tawag doon? Monkey branching. So, ganito nangyayari dyan, Brad. Ang nangyayari is emotional hostage. Since wala kang leverage sa kanya, ano ibig sabihin? Wala kang leverage sa kanya, wala kang kaya pagmalaki dahil hindi ka nagtatrabaho. Dahil alam niya na matatanggap mo siya. Kasi isa pa doon, gustong-gusto mo siya at mahal na mahal mo siya, tama? Or malalim ang kanya, or malalim ang yung pagtingin sa kanya. Ito ang problema, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, you can love your woman, but not to the point na parang ikaw na yung babae. Gets mo? Hindi sa atin bagay yung ganon, dahil we are the one that leading the relationship. Hindi tayo pwedeng maging emotional ng sobra when it comes to love. Okay? You can love your woman, but dapat nangingibabaw pa rin yung pagiging logical natin. Di ba? Ewan ko sa inyo, ang dami sa inyo, promise guys, hindi lang isa araw-araw nagme-message sa akin. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat yung babasahin ko everyday, siguro kulang ang 1 taon. I mean to say, kung gagawin ko ng content. Pero mostly, ang nakikita kong problema talaga is lack of options. Kaya kayo ganyan dahil wala kayong options. Pangalawa, you're not fully confident about yourself of being who you are. We as a man, we always need to be rational and logical when it comes to decision making, especially when especially when choosing a woman. Hindi mo pwedeng pairalin yung nararamdaman kasi iba talaga siya, iba siya sa lahat. Hindi bro, pare-parehas lang yan. When it comes to choosing a man, they are looking for same demographic of men. Yung lalaki na kaya silang itaguyod, kasi pag pinili nila ang lalaki na walang sinabi or walang hindi kayang bumuhay ng pamilya, or ikaw pa yung gagastos bilang babae, parents mo magagalit sa'yo, di ba? Even your relatives, di ba? Kukutyain yung lalaki
na pinili mo bilang babae. Sasabihin nila, saan mo nakalala yan? Sino yan? Unless kung sasabihin ng magulang niya na okay lang iha, basta make sure mahal ka niya na. Kaso hindi nga, because moms knows best, di ba sabi nga nila. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, focus lang muna sa sarili. I know it's very hard to deal with women, pero eventually you will figure it out how. Ano yung strength and weaknesses mo, i-focus mo doon. So ang sabi mo sa akin, dapat mo na bang kalimutan or magtanim ng sama ng loob? Bro, yun ang wag na wag mong gagawin. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, talo ka. Hindi ka mananalo sa sama ng loob. Dahil yan, laging masama. Lagi kang ano yan, irritable sa buhay. Yung sama ng loob or yung hinanakit, it's a negative energy na kailangan mong gamitin in a good way. Kasi yan yung mag-aano sa'yo eh. Yung positive energy, yan lang yung smooth na sinasabi nating nararamdaman natin. Positive eh, di ba? Masaya lang. Pero hindi laging dapat ganun. You cannot grow if you never experience pain or struggles in life. So, yan yung sign mo bro na kailangan mo may gawin sa buhay mo. Diba? Wala kang work. Sabi mo nga, hindi ka kumikita. Now you need to do something. Diba? Kahit muna para sa sarili mo, wag muna para sa iba. Kasi I think masyado ka nag-focus sa ikaliligaya ng iba eh. Masyado ka nag-focus sa girlfriend mo or sa asawa mo na ano bang na-provide sa'yo? Napasaya ka ba? Okay, nandun na tayo. Pero karamihan naman ng babae, mapapasaya ka eh. Wag lang masakit ang ulo. What? We as a man, we don't ask much bro. We don't ask much. Diba? Kaya nga madali tayong pasayahin or madali tayong i-please. Alam natin yan. So, pag nagtanim ka ng sama ng loob, maybe you will resent women. Diba? Para mga babae, diba, may galit sa mga karamihang lalaki, damay-damay na, diba? Sabi mo nga, naiintindihan mo naman kung bakit niya nagawa yun. Pero wala tayo ba masisisi guys ha? Pag ang babae, iniwang ka, naganap ng iba. Either you are too nice or you never set boundaries or you don't know how to lead a woman. Kasi ako naniniwala ako Brad, kahit wala kang, hindi ka ganun kayaman, nasa sa atin eh. Nasa sa atin kung paano natin ililid yung mga babae. Kasi tayo ang leader ng relationship eh. Have you ever wondered why kingdom called king? It's because siya yung pinakamataas, king. Kaya nga may lion king, diba? Wala naman may lion queen ba? Meron bang queendom? So ibig sabihin, talagang kumbaga, doon mo makikita yung superiority natin bilang mga lalaki, diba? Yung pagiging dominante or meron tayong capability to lead not only your woman, of course yung mga tao nasa paligid mo, diba? Kaya Brad, this is your opportunity to grow. Oportunidad mo to na i-absorb mo lahat para matuto ka sa buhay. Ngayon alam mo na ang babae nagma-monkey branching. How dare Pag binagawa yung lalaki, yung kinakasama niya ngayon or yung pinuntahan niya, babalik siya sa'yo, di ba? Tapos kukonsensyahin niya ngayon ikaw pag hindi ka gumawa ng pag ayaw niya yung ginagawa mo, di ba? Babalik na naman siya doon, di ba? Dahil siya may leverage, wala kang magawa. So ano mangyayari? Very stressful, di ba? Kaya nga women always looking for the best guy. They are hardwired to find a man na talagang magpo-protect at magpo-provide sa kanila. Kaya nga guys, sa mga kalalakihan dyan, unahin mo yung sarili mo na pagyamanin. Not only financially, of course, yung mga kaalaman. Gusto mo pa lang maging matuto lang yung women nature eh. Tapos ayaw mo naman mag-approach. Ano yun? Basa-basa ka lang. We all know, nag-aral tayo 4 years, di ba? Graduate ka, board exam ka. Pero na makikita mo, ibang-iba yung reality tsaka sa books, di ba? Yung books is only a guide for us. So same thing sa lahat ng sinasabi ko dito, either my experience or based on the book na nabasa ko, is still hindi mo mauunawaan gaano or hindi mo mauunawaan 100% hanggat di mo na-apply sa sarili mo. Gets? We need to struggle. We are a fucking man, bro. We always struggle. We are not designed to be happy most of the fucking time. What? We are designed to endure the pain and to overcome yung pain na yon at yung struggle na yon, and to learn and be resilient. Tama ba yung English ko guys? What? Mamapon na naman ng meron tayong kumbaga sa MTRCB, yun yung namumuna ng grammar eh. So yun bro, yun lang mapapayo ko sa'yo. Kalimutan mo na. I know hindi madali, pero kung magpo-focus ka sa sarili mo, mas mag-improve ka. Ito lagi ko sinasabi, kung sino yung iniwan, siya yung magpo-progress.
Kung sino yun ang iwan, siya magre-regress. Kasi hindi niya nakikita na may mali sa kanya. So yun guys, nakita nyo na kung ano ang hypergamy. Hindi magsasettle ang isang babae kung alam niya na medyo shaky yung kanyang buhay sa isang lalaki. So sa inyo dyan guys, huwag kayong magmadali sa mga babae na hinahabol-habol nyo kasi mukha kayong tanga. Pag umidad kayo ng 30 plus pataas, doon mo marirealize how stupid you are na iniiyakan mo yung babae na wala naman na provide sa buhay mo. Gets mo? But it's okay. It's part of the game na matuto tayo na kumbaga marirealize mo, wow, I need to be a man. I need to face all the struggles and pain. Ito lang guys, kung ano may natotolerate mo, yun lagi ang makukuha mo. Kaya kung hindi kayo marunong mag-set ng boundaries, yun lagi ang makukuha mo. Kung pumapayag ka na hindi ka nire-respeto ng babaeng gusto mo or ng babae, ng girlfriend mo, ng asawa mo, then you always get that. Kaya it's either she comply or goodbye. Kaya Brad, pag bumalik yan sa'yo, much better na wag mo nang tanggapin. Kasi uulit at uulit lang yan. Pag meron kang dinagawa na gusto niya, or pag meron kang ginawa na ayaw niya, babalik at babalik din siya. Ikaw ba? Gusto mo ba yun? Na yung babaeng pinakamamahal mo is natutulog sa ibang kama ng lalaki. Diba ayaw mo nun? Saka unang-una, ito yung sinabi ko sa inyo, ang lalaki, we can have affair kahit sa multiple women without any emotions. But a woman that having an affair with other men, there's a problem with her emotions. Why? Ibig sabihin, hindi mo na naibibigay yung mga pangangailangan niya. Ano to Brad emotionally to, hindi to financially. But yung sa'yo, both yun. Emotionally, financially. May mga babae naman kasi talaga na hindi naman nagmamatter talaga yung pera sa kanila. Pero ang gusto nila is to feel something. Yun yung pinaka top of the list na kailangan nilang ma-meet when it comes to choosing a guy. Kailangan na-stimulate mo lagi emotions nila. Kaya nga, ang babae, pag nagloko na, wala na. Game over na, Brad. Kumbaga, wag mo na ipilit pa. Wag mo na patawarin pa. Or patawarin mo, sorry. Pero wag mo na ituloy pa yung relationship. Kasi, wala nang wala nang respect eh. Nagawa na niya yung gusto niya. Tayo, we can go back to our girlfriend and we can love them more. Diba? Kahit na we had an affair. Hindi tayo emotional creatures. Hindi yun yung priority natin. Pero alam natin kung ano yung gusto natin sa isang babae. Tama? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time.